Sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Patrick, ano ang iyong reklamo? Dahil po sa mga pananakit po sa akin ng asawa ko. Nabato ko po siya ng mantika na mainit. Saktan ko rin po siya. Binabatos niya po kasi magulang ko eh. Sinabi ng mama niya sa akin na, Pokpo ka, adik ka. Napipi ko na po ako sa kanya eh. Kaya lagi po kami nagsusuntukan po dalawa. Wala siyang diskarte na gumawa ng paraan. Basta sasabihin niya lang, wala na talaga. Minsan, hindi po ako hinihintuan. Minsan po kahit magbayad ng 2 tao, may tirasabi pa rin. 2016 po, nag-diagnose ako ng PCOS. Tapos 2020 naman po, hypothyroidism. Masakit lang po kasi marinig kapag inisip ng iba na ginusto ko to. Ikaw naman ginusto. Usually, ang lalaki ang nang-aabuso at yung babae ang naaabuso. Pero makikita natin ngayon, baliktad, nagko-complain yung lalaki at aminado yung babae na minsan naaabuso niya. Yung dahilan kung bakit siya napapagalitan kasi nawawalan siya ng trabaho, hirap ng buhay. Kaya nga partnership, di ba? Hindi dependence ang partnership eh. Lalo pag may anak na kayo, na magtutulungan kayo. For me, it's a very interesting case. Lahat tayo may matututunan sa case nito. Sa payong kapatid, this is very interesting kasi ang matunog sa karamihan ay yung term na body shaming. Yung bang mapapahiya ka dahil sa korte ng katawan mo, sa laki ng katawan mo. Yan ang pag-uusapan natin na may karapatan bang ipaglaban ng isang tao ang karapatan niyang sumakay ng public transportation regardless sa size niya? May obligasyon ba ang mga PUV na isakay ang isang tao regardless din sa size niya? May weight limit ba ang mga pasahero? So yan ang aasahan yung discussion. Sa salamat naman ay paano ba ang karton magiging negosyo? At syempre, Alan Piapik, sino kayang mag-uuwi ng 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 pesos? Maraming mga sorpresa. Hindi ho natin alam lahat kung ano ang magaganap sa kwentuhan at sa iba pang mga kaganapan ng ating programa. Nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampiyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Maupay nga gabi yung matanan. Ako po si Boy Abunda. Patrick, ano ang iyong reklamo? Dahil po sa mga pananakit po sa akin ng asawa ko. Lagi na po ako sinasaktan po nun. Lagi po ako sinusuntok, sinisipa. Minsan po, napipi ko na po ako sa kanya eh. Kaya lagi po kami nagsusuntukan po, dalawa. Pero wala bang pagkakataon na noong umpisa ay nasaktan mo si Apple? Nasaktan ko rin po siya noong umpisa. Nasaktan mo siya? Kasi ang parating sinasabi ni Apple dito sa kwentong ito ay bago ako masaktan ni Patrick, inuunahan ko na siya. Tama ba? Yan lagi ang sinasabi niya, di ba? Pero pag sinasaktan ka ni Apple, hindi ka ba bumabwelta? Hinahayaan mo lang siya? Niyayaan ko rin po, kaso nga lang po, paulit-ulit na po ginagawa sa akin, kaya po, nagagantihan ko na rin po eh. Sinubukan mo na bang, halika nga dito, Apple, umupo nga tayo, mag-usap tayo. Ginawa mo na yon? Hindi pa? Hindi pa po.
hindi niyo sinubukan pag-usapan ito? Hindi pa po. May sinasabi din siya na ayaw daw ng iyong mga magulang sa kanya. Hindi Kwento. po, binabastos niya po kasi magulang ko eh. Binabastos. Paano? Parang nagkasagutan po sila, inaawat lang po kasi kami ng nanay ko eh. Pinapatigil po kami na wag na kayo mag-away. Ngayon po si Apple, sinasagot-sagot niya po yung magulang ko, wala raw siyang pakialam po sa amin dalawa, mag-asawa. At sinasabihan daw siya ng mga salitang pokpok at iba pa. Hindi po. Hindi po siya sinasabihan po ng ganun. Nag-invento lang po yan. Wala siyang naririnig na hindi mabubuting salita mula sa iyong mga magulang, sa iyong pamilya. Wala naman po sinasabi yung magulang ko eh. Naawat lang po kami. Kumusta ang inyong relasyon ngayon? Lagi po rin po talaga kami nag-aaway niyan, kaya umalis po muna ako eh. So ngayon hindi kayo nagsasama? Hindi na po. Binibisita ko na lang po yung anak ko po. Anong nangyayari? Hindi kayo nag-uusap? Nag-uusap din po, kahit pa paano. Hindi ka sinasabihan na umuwi ka na? Minsan po, ginaganon po ako nun. Ayoko po eh. Sabi din ni Apple ay mas maraming panahon pa ang ginugugol mo sa manok kaysa sa kanila. Hindi po totoo yan. Sa kanila lang po ako nakapokus eh. Pero bakit nagdesisyon ka na lalayo muna ako? Ayaw ko na. Kasi po, nagsasawa na po ako sa panasakitan po namin dalawa eh. Ako naman po lumayo. Pero palagay mo ba pansamantala lang ito? Opo. Gusto ko pong maging maayos din po kami pamilya eh. Nakikinig si Apple sa pag-uusap natin ito. Ano ba talagang gusto mo? Anong nais mong sabihin sa kanya? Sana po, mag-ayos na po kami. May anak na rin po kasi kami. Gusto ko po, magkabalikan na po kami. Mag-ayos. Kaya naman po ako umuwi, para lang po, hindi na po kami mag-away muna. Kasi pagka nandun po ako sa bahay, lagi po kami nag-aaway. Pero parang yun ang nakikita kong problema. Trabaho, salita, sakitan. Opo. Ikaw ba nga kasalukuyan ay naghahanap ng trabaho? Opo. Bakit nawalan ka ng trabaho? Napatigil po yung ginagawa po namin eh. Pinatigil po. Ito'y construction? Opo. Pa-extra lang po. Kasi may anak na kayo eh. Desidido ka ba na makahanap ng trabaho? Opo. Desidido po ako. Sige, tingnan natin. Maraming salamat sa tiwala mo sa amin dito sa Cayetano in Action. Maraming salamat din po. Apple, narinig mo yung kwento ni Patrick at ang kanyang reklamo. Ano ang reaction mo? Bastos daw po ako sa magulang niya. Ganito po kasi yon. Nasa labas po ako, tas parang may narinig akong sinigawan niya yung anak ko. Pumasok ako, tas parang hindi ko muna inano yung kwento na ba't mo sinigawan yung bata? Yun pala po, sabi nung anak ko, hindi daw po siya sinigawan. Pinapakuha lang daw po pala siya ng tubig. Doon pa lang po mali na ako kasi po inaway-away ko na siya doon. Kaya po ganun yung naging reaction ko kasi po mga nakakarang araw po, parang mainit yung ulo niya doon sa una ko pong anak. Hindi may itulo ko doon. Parang lagi niyang sinisigawan, yung may papakuha lang siya pero yung salita niya parang pasigaw. Bilang magulang sa akin, masakit yun sa akin. Kung gusto mong irespeto ka ng bata, magparespeto ka. Sumagot po doon yung mama niya na, kaya ganyan anak mo kasi, kinukonsinte mo. Sabi ko po, hindi niyo po kasi nakikita kasi wala kayo dito sa bahay namin. Hindi niyo nakikita yung ginagawa ng anak niyo. Sinungaling ka. Tapos ano po, ang dami na pong sinabi ng mama niya sa akin na, pokpo ka, adik ka, gano'n. May kwento po kasi yung buhay ko na naging ano po talaga ako kasi po dahil din sa anak ko may sakit. Kaya yung madaling pera na kahit hindi ko kayang sikmurain, nasisikmura ako kasi para sa anak ko. Naging pokpok man ako pero hindi ako addict, sabi ko gano'n. Yung ano pa po doon, hindi po ako pinagtanggol ni Patrick. Sinabi niya po sa akin, pokpok ka naman talaga eh. Para po sa akin, Sinungaling ka. alam mo gano'n na nga ako eh. Tinanggap mo naman ako na gano'n yung naging trabaho ko pero 2 beses lang naman. Dahil lang sa anak ko. Kaso hindi niya po ako pinagtanggol. Hindi ko po sinasagot yung magulang niya. Yung sagot ko po, para kay Patrick. Tas sumasagot lang po yung mama niya.
Para po sa akin, hindi ko po siya binastos. Nasabi mo ba kay Patrick na napakasakit masabihan na pok-pok at adik? Sinabi ko po sa kanya, kaso ginawa ko daw po eh. Pagkalasing siya, sinasabi niya yun sa akin, tumatahimik na lang ako. Siyempre, ginawa ko kasi may anak ako eh, lahat ng magulang. Gagawin yun eh, basta para sa anak nila. Dati po, sinasaktan ako niya, hindi ako lumalaban. Ngayon po, parang naging bungangera ako sa kanya. Siguro, kaya nasasaktan niya ulit ako minsan, sobra na ako. Inaamin ko naman po yun, minsan sumusobra na din ako. Siyempre, naririndi rin po ako, wala siyang trabaho. Makapasok man siya isang araw, yung bibigyan niya sa akin, hindi pang kain namin eh, pambayad lang ng tubig, kuryente, gano'n. Depressed na po ako, nag-iisip ako ng kung ano, paano ba to ganyan. Mapapalayas na kami sa bahay. Paano yung pagkain kinabukasan? Sabi ko po sa kanya, maging mature siya kasi ang buhay ngayon, hindi ka mabubusog ng puro tambay lang. Kasi iba ngayon eh, pagka wala kang diskarte, wala ka. Tapos di niya, ewan ko sa kanya, parang isip bata po kasi siya, pero pagka once naman po na may trabaho siya, trabaho naman po siya. Okay na po yun sa akin na may trabaho siya kahit sinusumbatan niya ako, basta may trabaho lang siya. Hindi po kasi ako pwede magtrabaho kasi yung baby ko po, kapag iniwan siya, nangingitim siya. Paano ka nabubuhay? Naglabandera po kasi ako, Tito Boy. Yung kinita ko pong 600, sabi ko po sa kanya, magtitinda ako. Umikot naman po ng ilang araw. Anong tininda mo? Fishball po, kikiam, hanggang sa namamalengke po, kasama ko po yung baby ko. Hanggang sa nalugi na kasi doon kami kumukuha ng pagkain namin. Hindi na po napapaikot. Sabi niya, umalis siya panandalian? Opo. So, bali mag-isa ka ngayon, kasamang yung Opo, 3 po kami. Yung baby ko mga po. anak? Opo. Oo. Sinasabi rin niya na sana maayos kayo, pero siya ang pumunta dito sa Cayetano in Action dahil ang kanyang reklamo ay sinasaktan mo siya. Tito Boy, nabato ko po siya ng mantika na mainit. Pero hindi naman po siya natamaan. Sa sobrang galit ko po, sabi niya hindi daw po siya nag-aano sa manok. Yung imbis na ihawak mo sa manok, ihawak mo na lang sa anak mo. Malaking bagay yun sa akin kasi pagod na ako sa pamamalengke. Hirap na buhat ko yung bata. Kaya sabi ko sa kanya, yung bata muna ihawakan mo. Mahilig po kasi yan siya sa manok. Yun din po isa sa pinag-aawayan namin. Gaano na kayo katagal ni Patrick? 3 taon po. Nung nag-uumpisa kayo ni Patrick, alam mo naman na hindi ka gusto ng mga magulang niya. Si Patrick po kasi pinaglaban niya ako. Alam ko po yun na pinaglaban niya ako kasi yun po yung laging sinasabi ng magulang niya. Umuwi po kasi ako ng Bulacan. Nagulat po ako sumunod yan. Buntis na po kasi ako noon. Pinaglaban niya po talaga ako at saka yung pamilya namin. Kaya po, yung ganon, yung sa akin lang, sana intindihin niya ako kung nagiging sobra na ako sa pagbubunga nga ako sa kanya. Siguro, nai-stress ako kasi paano yung kinabukasan, paano yung pagkain natin. Hindi ko po alam eh kasi kahit gustuin ko magtrabaho, hindi ko magawa. Pinipilit ko lang po maglabandera para makapuhunan, para makatinda, makatulong sa kanya. Pero kung mabibigyan ka ng pagkakataon, ipagpapatuloy mo yung fishball. Opo. Ano pa yung iba? Kikiam, Yung kwek-kwek po. kwek-kwek. Opo. Saan ka nagtitinda? Sa harap po namin. Kaso, yung ginagamit ko pong super kalan, nabenta na po isa-isa. Siyempre po, hindi po pwedeng magluto sa ulingan pag gano'n kasi po, minsan isa-isa lang yung bumibili. So sa iyong mga pangangailangan ngayon at pangangailangan ng mga bata, saan ka humuhugot? Minsan po, dun sa lola ko, kaso po, yung pati nga po pagsasalamin ng lola ko, hindi na po napagawa. Kasi po, nagsukalagnat po yung anak ko. Kahit po talaga 5 piso, wala po talaga. Kaya naiiyak na lang po talaga ako sa problema. Tapos sabi ko po, paano ba to? Tapos, basta po kasi ang bata nagkasakit, sasabihin niya lang, sige humiram ka muna sa ganito, sa ganyan. Kaya po napagamot yung baby ko. Ano po, sa lola ko po yung pampasalamin, hindi muna nagpasalamin. Pinahiram muna sa akin kasi yung baby ko po nanlalata na kasi. Ang ano ko lang po sa kanya, pag ganyan mga problema, wala siyang diskarte na gumawa ng paraan. Basta sasabihin niya lang, wala na talaga. Yung aling. Pero nais mo rin mabuo ang pamilya mo? Gusto po talaga kasi mahirap magkahiwalay-hiwalay, lalo na yung mga bata. Kasi ranas ko po maging single parent sa una ko eh. Ayoko na po maulit sa pangalawa. Kaya kahit gano'ng kahirap,
pipilitin ko pong mabuo kami. Kasi totoo naman, mahal namin yung isa't isa, kaya lang kami nagkakasira dahil mainit yung ulo, depressed, yung, syempre, di naman pwedeng magkasama lang kayo, wala kayong kakainin. Usap tayo mamaya kasama si Kuya Alan at saka si Ate Pia. At tingnan natin kung saan tayo makakarating. Face to face dito sa Kaitan in Action. Narito po ang nagrereklamo, si Patrick, at ang kanyang inirereklamo ang kanyang asawa. Narito po si Apple. Apple, Patrick, Ate Pia, Kuya Alan. Pareho naman yung sinabi nyo na gusto nyo magkabati. Batian naman kayo. May anak kayo, di ba? Opo. Patrick, mauna ka na. Gentleman, batiin mo naman. Apple. Lumapit ka naman at batiin mo lang na maayos. Sige. Kailangan, Paul. Paul. Tunay at komplikado ang mga problema nyo. Pero the way you approach it will determine kung masosolve o hindi. So, ate? Ginawan ko siya ng siguro mga top 3 topics natin, then doon natin ilagay yung diskusyon. So number 1 is the issue of domestic abuse. Pag sinabing domestic abuse, kadalasan na iniisip is yung ang babae ang binubugbog, either physical abuse or emotional or financial. So ngayon, in the case here, ang nagrereklamo si Patrick, sinasabi niyang siya daw ang abused. Kaya tawagin kong domestic abuse. Then the second part is the responsibilities of a husband and a wife. Legal ba kayong mag-asawa? Hindi po. Hindi. May anak ka sa iba, di ba? Opo. Kinasal ka? Hindi po, iwalay na. Ikaw, kasal ka sa iba? Wala po. Kasi kung hindi kayo kasal sa ibang tao, pwede kayo magpakasal, balang araw, kung gusto nyo. Kaya ako tinatanong yun dahil merong mga obligasyon sa batas na iba kung kasal ka, iba kung nagsasama pero bawal magsama, at iba yung nagsasama na hindi bawal magsama. And then yung pangatlo, tungkol dun sa the right of every Filipino to primary health care. Unahin ko muna yung the right to primary health care. Masasabi ko siguro from the time na naging senator ako, which was 2004, and 2024 na ngayon, so 20 years na, malaki na rin yung improvement natin sa healthcare. Dati talaga, wala ka halos makuha sa ospital kahit na ikaw ay may PhilHealth. Ngayon, marami ng libre na serbisyo. Kaya nung sinabi mo at sobra akong nabagabag doon na itatakbo mo na ang anak mo kasi nagsusuka. So for me, basic yun na sana na ibibigay naman ng health center at saka ng ospital. Doon sa mga nanonood, ang ospital hindi pwedeng tumanggi pagka-emergency. Pag life-threatening. Yun, oo. Okay. Even yung PhilHealth ngayon, sabi nung, hindi ako membro eh. Meron na rin on-site na registration, may malasakit center. Talagang pagka nagkagipit-gipit, bilyon-bilyon ngayon yung iba't ibang klase ng ayuda, kailangan mo lang i-access. Ba't hindi nating padaliin? At doon kami nagkakasundo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, di ba na nung kausap natin, Tena, they'll try to use information technology, apps, etc. Papadaliin nila. Mangulit lang, nasa ng PhilHealth, nasa may malasakit center ba dito, may DSWD ba dito, no? At meron yan, may pondo yan. So, balik na tayo sa domestic abuse. So, historically, acknowledge na ang kadalasan na biktima ng domestic abuse ay babae, na yung batas natin na violence against women ay dahil yon sa historical na pang-aapi sa kababaihan. Ibig ba sabihin walang violence against men? Meron din naman. Ang lalaki, pag siya naman ang nasaktan, pwede naman gamitin ang pangkaraniwan na provision sa revised penal code, which is injuries. Whether it's grave threats or coercion or physical injuries. But Nandun naman yon. Yung batas lang para mabasa ko sa inyo, ha? The family code states, the husband and wife are obliged to live together. Hindi kayo husband and wife, ha? Pero parang, di ba? So, dapat naman yung turingan nyo, parang din namang totoong mag-asawa. Observe mutual love, respect, and fidelity, and render mutual help and support. So sabi, respect, love, help, and support. So, kung nakasakit ka sa kanya, may laban ka, nasaktan ka, so pwede ka pumunta sa korte.
Gusto ko ngayon pumunta doon sa, ba't ba kayo napunta sa ganito? Kasi ang hinihingi niya is respect, love, and support. Naibibigay mo ba? Hindi po. Now, hindi ko sinasabing dahil ganon, upakan ka niya, batuhin ka na ng mainit na mantika. Wala akong sinasabing ganon. Pero Diyos ko, feel na feel ko siya. Karga-karga mo yung baby mo, magtitinda ka, tapos titipirin mo yung gastos araw-araw para may paninda ka. Nabenta na yung kalan, patawarin. Gusto mo magsama kayo, may obligasyon ka doon. Ano ba plano mo sa buhay? Para maliwanag sa kanya. Kasi kung hindi maayos, sasabihin ko sa kanya, makipaghiwalay ka na. Bakit pa? Eh, ikaw na lang din naman ang gumagawa ng lahat. Eh, umiinit lang ulo niya pag nakikita ka niya. So, desisyon mo yon. Kung balak mong magsama kayo na isang responsabling partner, o hindi, saan kayo kukuha ng pera? Tapos sasabihin mo sa kanya, umutang ka. Ba't hindi ikaw umutang? So let me start with issue number 1, poverty. It is an issue, but it is not the only issue in your relationship. Ako naniniwala sa'yo, Apple, na kung may nagawa kang you regret, you're not proud of, hindi dahil materialistic ka or dahil gusto mo yon, but tingin mo wala ka namang magagawa pang iba. Patrick, sa'yo din. So, if wala kang doctorate degree, wala kang napaka-high-tech na degree from TESDA, hindi ka computer-coded at iniisip mo, sayang kung marami lang sana akong pera, hindi nangyari to. That's only half true, di ba? Kasi kung sasabihin mong mahirap lang ang mag-partner or mag-asawa na may abuse, pwede mo sabihin poverty. Pero napakaraming mayaman naghihiwalay. May mayaman nga na napapatay nila asawa nila, di ba? So, ibig sabihin, yung issue ng poverty at pera is a big factor, but it's not the only factor. Why do I mention that? Kung pareho kayong parang nawawalan ng pag-asa, pero masipag, may ambisyon, gusto ng fairy tale, meaning, kung walang sakit, baby mo, may konti kang pinagkakitaan, baka less mo siya napapagalitan. Kung may trabaho ka parate, kahit gusto ka niyang bubungangaan, mababawasan yon. But let me acknowledge, poverty is an issue, pero i-acknowledge nyo rin, hindi lang yun yung issue. Tingin ko, pumunta kayo dito, hindi lang para malaman yung batas at yung legal. Yes, may complaint ka, may counter-complaint siya, but obviously, pumunta kayo sa show to see kung makakatulong kami na maayos din yung problema niyong dalawa. So, Apple, mahal mo siya? Mahal ko po. Oh, ikaw, mahal mo? Opo, mahal na mahal. Mahal na mahal. Di ba yung first issue is poverty? The second issue that I want to bring up is commitment. Gusto ko lang i-emphasize sa inyo na you can use all kinds of word. Mahal kita, I care for you, I miss you, I like you, I will serve you. Real love is not only an emotion. Kailangan may commitment. Biblically nga, sabi babae, submit sa lalaki. Pero lalaki, mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal sa iyo. Ang anak ng Diyos, ibinigay at pinako sa krus para sa iyo. Payag ka bang pakuin ka sa krus para sa Kanya? Sa mantikang mainit pa lang, may ilag ka na oh. Pero ikaw din naman, willing ka rin ba mag-submit sa Kanya? That's where commitment comes in. Habang magkahiwalay kayo, you have to keep asking yourself, hanggang saan yung commitment ko? Which goes to my third issue, sabi nga ni ate, minsan, pantay-pantay lahat, pero minsan may perspective, may point of view. Ito yung sinasabing gender-based. Ang lalaki kasi, pag inulit mo ng mahigit 2 beses, minsan nga 2 beses lang, ang tingin na niya yung dakdak. From a woman's perspective naman, Patrick, especially nanay siya na hindi niya mabitawan yung anak dahil may sakit, di ba? Everything is urgent. Everything is life or death. So meaning, kung hindi ka man makakuha ng trabaho, importante sa kanya marinig. Sabihin mo man lang ng, love, naghahanap ako. Kailangan yung usap mo, may assurance. I'll end here, it's not what you say, it's what they hear. So kahit ulit-ulitin mo, kung hindi niya naririnig, kailangan natin ng trabaho, baliwala yun. Ikaw din. Kahit panay, alam ko na, tigilan mo na ako. Kahit anong sabihin mo ganun, hindi susunod yan. Until napapaliwanag mo. For me, you have to resolve those issues. Kasama sa commitment, yung commitment na walang physical at verbal abuse. Kailangan nyo mag-usap anong acceptable o hindi sa inyo. I want you, Patrick, to tell Apple,
ano bang commitment mo sa kanya in terms of trabaho? Kasi tingin ko feeling niya, happy ka na ng papetiks-petiks ka lang. Nahihirapan ka ba talaga kumuha ng trabaho o happy ka talaga sa papetik-petiks lang? Narinig mo siya, di ba? Sabi niya, parang feeling niya, kadarapan na makahanap ng gamot. Ang feeling niya naman sa'yo, hindi ka gagawa ng paraan. Sasabihin mo lang, punta mo na lang, utang ka na lang doon. Important issue na I think we have to address, lalo sa harap ng mga mahal mo rin, like parents mo. Pag sinabihan mo yung partner mo na pokpok, masakit yun. Just because something happened or is true, hindi ibig sabihin na walang trauma yun. Na-explain naman yan, tinanggap mo. Meaning, Patrick, kung gusto nyo magkabalikan, kailangan sigurado ka rin sa sarili mo kung tanggap mo yun o hindi. Kasi sa akin, kung hindi mo mapapangako sa kanya na never mo ididin sa mukha niya yun, huwag na kayo magbalikan. Kasi masyadong masakit yun. Tsaka habang bata pa siya, pabayaan mo makahanap siya ng partner na buong-buo yung pagmamahal sa kanya. Eh, hindi mo pwedeng sabihin, Patrick, na buong-buo mahal ko sa iyo, tapos yung pala, iniinda mo na may ganun parte ng buhay niya. But ikaw din, Apple, so kung mag-commit siya na maghanap siya ng trabaho, bigyan mo ng konting puwang, you have to encourage each other. Sabi niyo, hirap ng buhay. Hindi niyo malalabanan yung buong mundo habang kayong mismong dalawa ang nag-aaway. Patrick, ano ba talagang hilig mo? Ano pa ang mga gusto mo na pagkakakitaan? Magluto po. So, luto, pag-aaralin ka namin. Habang nag-aaral ka magluto, bibili muna tayong kalan. Pag may pasok ka, pumasok ka. Pag wala, tutulong-tulong ka rin. So, we'll give you this opportunity. Ikaw ba, kung pagbibigyan ka ni Apple, desidido ka bang makahanap ng trabaho at hindi lang trabaho career ang gusto mo di ba? No. Apple. Tatrabaho naman ako Okay naman po kami pagka may trabaho po si Patrick. Hindi naman siya pabaya sa pamilya. Lahat naman ng sahod niya binibigay niya sa akin. Yung sinabi ko po sa inyo na pinagkakitaan ko po, siya po yung nagluluto ng toge po, yung okoy. Siya po yung tiga-luto. Nagtutulungan naman pala kayo doon? Ako po yung tiga-balot saka yung okay. tiga-tinda. Kaso po, yun nga po yung nawalan siya ng trabaho. Naubos yung pinagkakataan namin. Napaka-obvious na gusto niyong magkabalikan. Napaka-obvious na mahal niyo ang isa't isa. Iwanan na natin yung nakaraan. May mga bagay na hindi nakakaganda sa present na kailangan iwanan natin doon. Napakabuting babae na ng iyong asawa and give her a chance. And ang natutunan ko dito ngayon sa inyo, love is not enough. Hindi pwede yung I love you, tapos mabubuhay na tayo. So tutulong ang programa at maraming salamat, Patrick. Angel, maraming salamat sa ating pagbabalik. Si Florence ay kakaiba po ang kanyang situation. Plus size, binubuli dahil pag sumasakay sa trike o di kaya sa jeep, minsan nagbabayad na siya ng pangdalawa para lamang hindi magalit yung may-ari ng jeep at tricycle. Pero binubuli pa rin po siya dahil big size. Ano kaya ang payo na ibibigay ni Kuya Alan at Ate Pia kay Florence? Malalaman ho natin sa pagbabalik ng... Matapos magkaayos sa Cayetano in Action sina Patrick at Apple, hindi lamang naayos ang kanilang pagsasama, kundi nabigyan rin sila ng pagkakataong magsimula muli. Natanggap na rin ni Apple at Patrick ang mga handog na dagdag paninda sa sari-sari store, mga kalan at food cart, pati na rin ang mga lulutuing okoy at street food na handog ng programa para sa kanilang bagong kabuhayan. Ngayon po na may mga pinagkakaabalahan na kami, may paninda na kami dahil kay Kuya Alan, Ate Pia, and Tito Boy na binigay nilang pang-negosyo sa amin, malaking tulong po yun na iwas away na rin. Kaysa mag-away, magtulungan na lang po kami. Kuya Alan, Ate Pia, Tito Boy, maraming salamat po sa natulong niyo po sa amin. Ricky, ito ako meron akong question. Kayo ba ever, kapag sasakay kayo ng tricycle, di ba? Na-experience nyo yung tinatanggihan kayo? Ay, bakit? Alam nyo na to, as a commuter, di ba ako lagi ako nagko-commute. And na-experience ko to. Alam mo usually kung kailan ko to na-experience. Kailan? Kapag kasama ko yung aso ko, tapos dadaling ko siya sa vet. Yung Labrador. Oo. Dadala ko siya sa vet. Kaya naman pala tatanggihan ka eh. Laki-laki dun eh. Paano biglang mangagat yun? Eh di kagulo yun. Talagang tatanggihan ka ng driver din. Kahit ako driver, tatanggihan kita eh. Fine. Point. Bakit ganyan? Okay. Eh,
Ang laki-laki nun. Hindi. Kasi ganito, yung hihingi ng tulong sa atin ngayon sa payong kapatid, yun yung problem niya. Na parang every time itatry niyang sumakay ng tricycle, yung mga kuyang tricycle driver, tinatanggihan siya. For the reason that malaki daw siya. Ano na lang yung karapatan niya as a commuter and as a citizen in general? And alam mo kung sinong makakasagot niyang tanong mo? Sino? Si Kuya Alan tsaka si Ate Pia. Tama. Di ba, Tito Boy? Alamin po natin ang kwento ni Florence at alamin natin ang payong kapatid na kanyang hinihingi mula kay Ate Pia at Kuya Alan. Narito po si Florence. Andito lang po ako para humingi ng payo sa kinakaharap kong problema sa public transportation services po natin, gaya ng tricycle at jeep. Oh, sorry. That's okay, Florence. That's okay. Na minsan hindi po ako hinihintuan or sinisingil po ng dalawang tao. Minsan po kahit magbayad ng dalawang tao, may sinasabi pa rin. Meron po pa akong karapatan na hindi magbayad ng mahigit isa at magreklamo sa barangay or anything na pwede ko pong lapitan tungkol po sa problema ko. So, first and foremost, Florence, warmest welcome sa'yo dito sa show. Thank you po. Alam mo, usually yung humihingi ng advice ay victim, but I want you to know you're a hero. Because ang dami-daming nakaka-experience ng discrimination, not necessarily just because of one reason, but just because they're different. Without knowing that we're all different, kaya nga tayo unique eh. So I just want you to know that you're a hero because it's difficult when you're different or you think you're different or other people tutuksuin ka for being different and may mga typecast of what a wonderful person is. So I just want you to know from the start na many are watching now and saying, problema ko yan. Buti na lang, may Florence na naglakas ng loob para i-bring up to. And I heard you have a friend na... Pangalan po niya, Mark Santiago. Size niya, parang 2 ko po. Kung ako po, nakakasakay sa jeep, 2 nga lang po sinisingil. Sa kanya po, hindi po talaga siya hinihinto. Hindi po siya pinapasakay. So, let me start out kasi practical at saka legal, ha? Kasi di ba yung legal, I can give you all your rights. Pero kung every morning, away, every day nasa barangay ka na lang, nasa LTFRB ka, nasa opisina ng tricycle sa local government para mag-complain, hindi rin naman siya practical, di ba? So, trabaho din namin to give you practical advice. So, one thing that Ate Pia and Kuya Boy and I will do immediately is to inform the Transportation Secretary, you know, there's this problem. And not everyone watches TV, everyone has a cell phone, pero iba-iba din tayo ng channel sa YouTube or friends sa Facebook or pinapanood sa TikTok. So, they have to find a way to communicate sa lahat ng public transport, di ba, na kung may discrimination na nangyayari and how to deal with it. So, let me go straight to your question. Wala kasi tayong general law on anti-discrimination eh. Unlike, for example, violence against women and their children. So, may general law about that, di ba? Or child abuse. So, there are different kinds of abuse na nakalista doon, general. So, in this case kasi, per situation. And then while generally, public transportation is a franchise or certificate of public convenience, meaning yan ay privilege, hindi yan karapatan. So, pag binigay yan, may mga kasama usually yan na general na guidelines, di ba, of how you take care of your passengers. In each and every situation, there's some kind of law or protection dyan. Whether it's the Consumer Act, or whether it's general guidelines ng LTO, LTFRB, whether it's nasa franchise. But the practical side kasi is, diretsong answer, there shouldn't be discrimination, you shouldn't have to pay extra. Our lawyers were saying na sometimes pag may kasama siya, or elderly, malaki, sila na nag-o-offer, let's say, sa FX para hindi na tignan ng driver. But they cannot demand or they cannot even tease you about it. Someone was saying here na, paano kung malugi sila? Do the math. So, for example, if a tricycle brings you from A to B, and kumikita siya, let's say, ng 500 a day because nakakasampung biyahe siya, and per biyahe, let's say, inside 2 or 3 people, if in one trip may isang malaki, lumit kita niya.
Kasi instead of 3, 1. So hindi naman totoo na malulugi siya. The reality is, lumiit ang kita niya. But usually, maluwag tayo dun. Kahit sabihin mong 12 yung jeep, minsan nagka-13. Don't get me wrong ha, napakahirap ng buhay ng tricycle driver. Isang kahig, isang tuka, eto maraming nalugi nung pandemic. But question lang naman parati dyan kung anak mo yon. Kasi kung ako tricycle driver, tapos anak kita, tapos nakikita ko na araw-araw you have to do with that. Kahit malugi ako, hatid na kita. Kasi nga, para lang you don't have to go through that pain. So I'll end where I started and passed kay ate. I really am grateful that you're here today. And I think it will really help a lot of people. So I wanted also to explain from an international standard yung limitations kung meron man sa pagsakay ng isang pasahero na mas malaki or bigger than normal or heavier than normal. So ni-research ko, ang main concern lang sa airline, dapat magkasya yung seatbelt sa isang passenger. Ngayon, kung malapad siya at hindi siya kasya sa isang upuan daw, then usually nire-recommend ng airline to buy a second seat or to stay in business class. That's because of a safety issue. Tapos, ni-research ko rin yung motorcycle. Ano ba ang limit ng motorcycle? Again, internationally to, most likely sa US yung nakita ko. Sabi doon, 450 pounds. So, yun ang capacity. So, there should not be a problem, number one, kung tricycle, nasasakayang mas malaki pa sa'yo ng di-hamak, much, much bigger than you. Hindi ko lang kasi alam, kasi doon ako sa safety. Paano ba ginagawa yung passenger cart ng tricycle? Kasi kung ang concern nila is safety, then it's room for legislation or regulation. Kasi kung kaya nilang ipagkasya doon 2 adults at isang bata, di wala namang problemang isang mas malaking adult, di ba? Balik nga tayo dun sa karapatan mo naman to make use of the transportation. Doon naman sa jeepneys, alam ko na sa jeep, wala namang seat designation yun, di ba? Kung ilan lang ang kasya, di ba? So, kung mababawasan naman sila ng isang tao, doesn't really matter, di ba? Dapat na-accommodate yun. For me, we just have to bring it to the attention of the agencies na if it's not a safety issue, then they should make it clear naman na kailangan naman talaga. But the most important thing is you should never feel discriminated. I'd like to believe that we live at a time now na mas conscious tayo, but we still have so much to do. And I'm heartbroken for you. That's why nga, Kuya Boy, yung communication. Kasi even if culturally we're developing, kulang tayo pa rin sa comprehensive na anti-discrimination, and we'll do our best to ask the proper agencies to communicate. Florence, for our better understanding, at maraming tao ang nagmamasid ng pag-uusap na ito, ano pang mapinagdaanan mo? Simula po kasi bata po ako, nasa malaking side na po talaga ako. Adopted po kasi ako. So, hindi ko po alam if through genetics ko nakuha yung sakit ko. 2016 po, nag-diagnose ako ng merong PCOS. Tapos 2020 naman po, hypothyroidism. So, nag-maintenance po ako hanggang ngayon. Masakit lang po kasing marinig kapag iniisip ng iba na ginusto ko to. Hindi ko naman ginusto. Ngayon lang po ako nabigyan ng chance na lumapit para i-raise yung concern ko. Maraming salamat. Parati sinasabi ni Ate Pia, Kuya Alan, you're not just telling your story, but you're telling the story of many people watching this program. Even if you chose to be who you are, does not give anybody permission to treat you with discrimination. I don't know how it sounds, but don't punish yourself. You make choices, and your choices are okay. Thank you, and God bless you. Thank you po. Dito po sa Kayitan in Action, patuloy po ang aming paghahanap ng ating mga kababayan na gumagawa ng mabuti para sa kapwa. These are people who do the best of who they are and what they can for others to make this country a better place. Sa ating pagbabalik, meron na naman ho tayong pasasalamatan. Yan ay magaganap po sa pagbabalik ng Sa mga karanasan ni Florence na isang plus-size commuter, nakikinig si Mang Fred, isang tricycle driver na umiiwas sa mga pasaherong tulad ni Florence. Kasi sa katulad po sa lugar namin, pag mataba at siya pang sasakay, hindi na po sumasakay. Ibig na para sa kita ko na dagdag na ang kita ko po yun, wala na, nababawasan na. Na-appreciate ni Mang Fred ang pagkukusa ni Florence na magdagdag ng pamasahe. Sana yung mga matataba na kagaya niya, ay magkusa para wala naman din malugi katulad yung driver na nakikiboundary.
Gumaan ang pakiramdam ni Florence mula nang makausap niya sina Kuya Alan at Ate Pia. Hindi ko alam kung tama yung word ko, pero parang na-validate yung emotions ko kanina. Sobrang gumaan po yung pakiramdam ko, lalo na nag-extend pa po sila ng parang iba pang tulong, ganun po, about sa problema ko, ganyan. Cayetano in action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Kalimitan, ang kahon lalagyan ng mga kung ano-anong bagay. Mula sa mga simpleng gamit hanggang sa mga bagay na mahalaga. Pero paano kung ang isang simpleng kahon unti-unti nang binabago ang ating buhay? Sundan natin ang kwento ni Max at ang mga natutulungan niyang komunidad sa pamamagitan ng kahon. Tumutulong kami ng mga komunidad dito sa Mapitak, Laguna, one box at a time. Yung buhay ko before ako naging full-time entrepreneur ay full-time civil engineer ako. So nagtatrabaho ako under a corporate job. Yung buhay ko, masasabi ko, hindi ako masyadong masaya. Siguro kulang yung passion ko being a civil engineer. So dahil nga sa corporate job ako, yung weekend getaway namin ng partner ko, bumibiyahe kami sa mga probinsya sa Pilipinas. Every weekend, meron akong tinitik off na isang probinsya. Tapos, merong specific na pinupuntahan kami. Ito, paulit-ulit namin siya napupuntahan kasi talagang nakita ko dun yung saya ng komunidad na simple lang yung pamumuhay. Doon ako na-inspire, tapos nakita ko na nagbebenta sila ng mga honey. So doon nag-start yung love ko para sa mga locals kasi nagkaroon ako ng interest na tulungan sila na ibenta sa Manila yung mga honey na yun para makatulong ako sa livelihood nila. Tapos doon na nag-umpisa na yung feeling ko na every benta ko, hindi lang alam ko na kumikita ako. Alam ko na hindi lang siya dahil magkapera ko, pero alam ko na makaka-order ulit ako doon sa mga local communities na yun sa North. Yung nag-start ako magbenta ng honey, tapos nag-expand kami, gumagawa kami ng mga gift boxes. So, may lumapit sa amin na lokal na sabi niya, uy, bili kayo sa amin ng box, taga Laguna ako. Tapos, nung nag-visit kami dito, nagulat kami na ganito pala yung setup, na marami palang gumagawa na, ito yung livelihood nila, hindi lang pala siya in-order sa kung saan. Tapos, nung pandemic, nag-start kami magbenta paunti-unti. Tapos, nagulat ako, ang dami palang tao na naghahanap rin ng mga gift boxes. Tapos, doon na nag-umpisa. Doon na din nagtuloy-tuloy yung pag-order ko sa kanila ng mga boxes. Mahalaga sa akin na yung business ko, hindi lang kumita ng pera, pero para makatulong rin sa ibang tao. Kasi, pangako ko to sa sarili ko. Nagbebenta ako kasi alam ko na sa bawat bentang nagagawa ko, may natutulungan akong mga community. And yun din yung yun yung why ko. Yun din yung nagbibigay sa akin ng inspiration na everyday, kakayod pa para sa kanila. Ako si Ryan Punayo, isa sa mga natulungan ni Ma'am Mugs sa paggagawa ng mga boxes. Dahil sa kanila, maganda income. Makapagbigay din ng trabaho sa iba. Tulad niyan. Lahat kami natutulungan niya. Ako po si Christian Maalihan, isa sa mga gumagawa ng box dito sa Barangay Dambo sa Bayan ng Pangil. Malaki natutulong sa amin ng Mags kasi sa presyo ng export mababa, sa presyo ng kanyang binibigay sa amin maganda. Nagkaroon kami ng hanap buhay na tuloy-tuloy. Tapos, yun, kumikita na kami. Hindi kagaya sa export dati na mababa lang kinikita namin. Sobrang liit. Nagpapasalamat ako kay Ma'am Mugs dahil hindi lang ako nabigyan ng trabaho. Pati yung mga kasama ko rito sa compound. Tulad ng mga nagbabalot, mga nagdidikit ng box. Hindi lang ako. Kaya pag may order si Ma'am Mugs, lahat kami nagkakabiyaya.
Kaya thank you kay Ma'am Mags. Nagpapasalamat po kay Ma'am Mags dahil yun niya, malaki na itutulong sa amin. Kung wala siya, di wala rin kaming ganito. Baka nasa palayan na naman kami. So sa pang-balot PH, marami pong sizes ng box. We have approximately 30 sizes ng box, tapos iba-iba rin yung kulay. Ito po yung ilan sa mga yon. So ito yung flip-top box natin. So may ribbon na siyang kasama. Ito naman ay pull-out box. Color black. This one is, ito naman ay ating cube box, 5x5x5 na brown. Itong huling box naman ay ang ating cream boxes. Uy, ano to? Ano to? Wait lang. Dear Mags, masarap makatanggap ng regalo lalo na kung ito ay nakakahon. Pero sa tulong mo, ang mga kahon na ito, mas malaki ang regalong dala lalo na sa ilang mga kababayan natin sa Laguna. Mabuhay ka dahil sa munting paraan, nakakatulong kang magbigay ng tuloy-tuloy na hanap buhay sa kanila. At bukod sa nagagamit nila ang kanilang talento, nakakatulong din sa kanilang mga pamilya. Dahil dito, kasama sina Ate Pia, Tito Boy, at sa lahat ng bumubuo ng Cayetano in Action with Boy Abunda, maaari ka ba naming maimbitahan sa studio para mapasalamatan ka ng personal? Nagmamahal, Kuya Alan Cayetano. Salamat po. Sure, see you there po. I love listening to the whole story. Thank you po. Thank you so much po for having me. So watching you, not doing business but with the community, alam mo, pagka may talagang community effort, change in culture, etc., kaya ng Pinoy eh. Yes, diba? Kailangan talaga ng awareness at saka mga taong katulad mo. Ano yung show dati? Kwarta o kahon? Eh, pwede naman palang may kwarta sa kahon. Pwede naman palang nagnenegosyo ka pero tumutulong ka. So that's, I think that's unique sa'yo. Kasi yung iba naming guest, parang they take time off, they put aside sa Manila. But ikaw, sabi mo nga, naghahanap ka ng inspiration eh. So why not do both at the same time? So congratulations for that. You know, it's inspiring. Mag, tell us more about what you do. May nais ka bang idagdag? What a wonderful story. Ang dami rin po sa Instagram and Facebook na talagang sumusuporta. Bumibili daw sila sa amin dahil gusto nila yung cause na nakakatulong rin sila in behalf of us. Yes. Oo. Hindi lang po yun ang ako. namang ng engineer. Ang negosyo box, pero pag-iisip, out of the box. Part of the segment is not only to say thank you and to inspire people, but kung magagamit mo rin yung show to promote at para lumaki kasi mas maraming matutulungan mo. So how do they get in touch with you? Via Instagram, Facebook and our website po. At pangbalot.ph po. Ano ulit? Pangbalot. Pangbalot.ph. Oh, pwede din sa amin sa Pateros kasi pangbalot eh. So pwede palang box yung balot. Pero gustong-gusto ko yung sinabi mo kanina na nag-order kayo ng honey at pag nauubos, natutuwa kang isipin na makakapag-order ka muli sa kanila. Opo. So, di ba? Katuwa. Yan ang dapat na mga negosyo na ating sinusuportahan. Maraming salamat, Mag. Maraming salamat po. Thank you so much. And our little contribution to your social entrepreneurship and your desire to help people, that and like I said, ako, magiging suki mo ko. I will say thank you for the good that you're doing for others. Yes. Maraming salamat. At alam nyo, dahil again sa Cayetano in Action, hindi ko alam na ginagawa ito sa Laguna. I know. I'm really constantly learning. Ang dami sa Laguna na kung ano-ano. Correct. Di ba? Mabuhay ka. Thank you po. Mabuhay ang Pinoy. At mabuhay mo kayo dahil sa ating pagbabalik, bawat isa sa inyo ay may regalo. At ilan sa inyo ang mag-uuwi ng 10,000, 5,000, 3,000, and 2,000 pesos. Alan Pia Pic, susunod na! Dito lamang sa...
Alan Pia Pic. Dito lamang po sa Kaitanen Action. Are you ready to play? Yeah! Maritim, are you ready to play? Tayo. Handa na ba kayo manalo ng 10,000 pesos? Yeah! Umpisahan na natin in 3, 2, 1, go! Alan Pia Pic! 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 Congratulations! Congratulations! Magaling ka ba talaga mag-Alan Pia Pic? Opo. Handa ka na bang manalo ng 10,000 pesos? Opo. Handang-handa. Ikaw ba'y handa manalo? Opo. O dito tayo. Ang mananalo sa inyo ay mga kalaro si Ate Pia. Pag natalo nyo sa Ate Pia, kayo mananalo ng 10,000 pesos. Pag hindi naman kayo pinalad, magkakaroon pa rin kayo ng pagkakataong magpaikot ng ruleta. Kung saan, pwede kayo manalo ng 2, 3, 5, or 10,000 pesos. You ready to play? 3, 2, 1, go! Congratulations! May premyo ka. Ayan, no? Maraming salamat po. Maraming salamat din. Makakaharap mo ngayon si Ate Pia. Anong iyong nararamdaman? Masaya po. Masaya. Magkano ang gusto niyong mapanalunan ni Donna? 10,000! Okay. 3, 2, 1, go! O meron tayong pagkakataon. Magpaikot ng ruleta. Ayan. Saktuin mo sa linya para 10,000 pa rin. Go! 5,000 pesos. Maraming salamat. 5,000 pesos. So, you ready to play? Okay? In 3, 2, 1, go! May consolation prize ka mula kay Ate Pia at kay Tanen Action. Congratulations. Thank you po sa Kaitanen Action with Boy Abunda po. Maraming salamat. Thank you. Anong balak mo gawin pag naswertehan natin ang 10,000 pesos? Para po sa mga anak ko. Umpisa na tayo. 3, 2, 1, go! Dapat may konting prayer yan. Go! 5,000 pesos! Maraming salamat. Maraming salamat. Ngayon naman ay sabi nga namin, bawat isa sa inyo ay mag-uuwi ng regalo mula sa Kaitanen Action. Ito po ay ensaymada mula sa La Luna Cafe. Maraming salamat. Thank you. Thank you very much. Kuya Alan, Ate Pia. Kuya Boy, again, another night of learning. Iba talaga yung human experience. Iba yung nakikita mo na sariling mata, naririnig mo talaga. So, medyo unique din yung case di ba, ni Apple at ni Patrick, yung face-to-face kanina. Kasi yung iba kasi either nagmamahalan at okay, or hindi na nagmamahalan, so goodbye. Pero sila yung parang so close but so far. Pag nagsama, away ng away. Pag hindi na magsama, pero mahal ko pa rin siya. Marami din you and me against the world, pero you allow the world na makialam sa inyo. Ako, babalik ako sa parating sinasabi ni Kuya Boy. Communication talaga. Of course, for me, ang takeaway ko, it's a pleasure to be able to help. Right. Wala na ako idadagdag doon except to point out na yung hurting others is never acceptable. So, nga yung masasakit na salita din. So, ang hirap bawiin nun And, so, yun lang talaga. Mahirap na ayusin pagka gano'n nakalalim. So, try not to even get to that place. May mga bagay naman na ayaw nating pag-usapan kasi nakakailang. Kaya bilib na bilib ako kay Florence nung siya pumunta dito dahil that's a first step to victory. Sige, kahit gaano kahirap pag-usapan. Ang plus size ako, nahihirapan ako sa tricycle, nahihirapan ako sa jeep, binubuli ako, but I want to talk about it. Because talking about it
is a first step to victory. Yun nga, yung pagdating ni Florence, alam naman natin na may discrimination. Pero pag hindi pa ulit-ulit nangyayari sa'yo, parang akala mo walang ganun struggle. So thank you, Florence, for being a very, very special guest. Maraming salamat. Ate Pia? Well, yeah, yung si Mags nga, yung huwag na natin kalimutan, pangbalot.ph, no? Yes. It's like, to me, it's like she's a social entrepreneur. Yung kabuhayan niya, nakakatulong sa iba. I'm so excited to support people like that. Well, you know, when we make laws, we also have to be creative because that's the only way now we can also review what laws have to change and create new laws that will address situations na hindi naman naisip dati. But I go back to the basics. Ang laging sinasabi ng aming ama, the late Compañero Rene Cayetano, huwag magpaapi, alamin ang batas. Sundan ko yung kay Ate Pia talaga. Importante na may wisdom, may understanding, pero ang basic knowledge. No? So kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating mga karapatan. Maraming salamat. Basta tayo, doon lamang tayo sa tama. Dahil sa batas, wala ho tayong kawala. Maraming salamat. Kita-kita tayo next week. Dito lamang sa...